Budget cyclo, yan ang laging hinahanap ng mga buhay dagang tulad natin. Siyempre, limited lang ang budget natin sa mga ganyan at hindi natin afford yung mga latest and greatest cyclo computers. So I have here a budget cyclo na galing sa brand na Koospo. Ngayon mo lang narinig? Bago lang ba to? Alamin natin yan. So yung cyclo na tatalakayin natin ngayon ay ang Koospo CS300. Yung Koospo na brand, hindi naman sila bago talaga. Sa pagkakaalam ko, nag-start sila noong 2014, so relatively medyo matagal na rin sila sa fitness industry. Nagsiselebrate din sila ng 10th year anniversary ng kanilang company. So kahit papaano, alam mong may foundation na rin sila sa larangan ng fitness. So ang tatalakayin natin yung pinakabago nilang produkto, ang CS300. Budget cyclo na packed with features na kakailanganin ng isang everyday cyclist. So ano bang meron pag nag-purchase ka ng cyclo computer na ito? Of course, meron itong box. But not your typical box na payat na parang pang cellphone. Ito malapad at manipis. Kita yung product sa harap, CS300 Smart Cycling Computer. Sa magkabilang gilid, Koospo logo. Sa taas may nakasulat na all about passion. Random stop sa baba at ganun din sa likod. Wag na nating patagalin pa, buksan na natin ito. Wala akong unboxing knife so karayom yung ginamit ko. So may cardboard na nag-hold sa mismong cyclo at mga accessories. May naka-emboss na Koospo logo dito. Kakaiba din yung texture ng box na ito. Anyway, check muna natin yung mga accessories bago yung cyclo. Balikan natin yan. Siyempre, ang unang tumambad sa atin ay yung user's manual na paboritong basahin ng mga Pinoy. Parang description sa mga binibenta nyo sa marketplace. Gustong gusto nilang basahin yung mga ganon. Pero ang payo ko, skim nyo lang yung manual. May mapupulot ka dyan ng mga bagay to get you started sa product. Next ay yung USB cable Type-C to Type-A. Standard naman na yan. Maiksi lang yung cable pero sure ako marami ka naman yan na nakakalat sa bahay nyo. So pwede mo na itong backup cable for charging. Meron din kasamang lanyard. Ito dapat staple na ito sa mga cyclo computers. Dapat may ganito na talaga lahat kasi additional security in case na bumaklas yung cyclo mo sa mount. And speaking of mount, may kasama ng handlebar mount itong CS300. So yung plastic mount, yung rubber shim at yung rubber bands pang mount nung mount. Pang mount nung mount? Pero okay na din na merong libre at kasama na sa package. Punta na tayo sa mismong cyclo. Baklasin na natin sa kahon. Ang gaan. Initial feel, hindi laruan feeling pero magaan. Solid yung construction pero it's made out of plastic. Good plastic naman yan. Hindi tulad ng mga tropa mong bad plastic. Tanggalin na natin yung mga protective plastic sa screen. Yung sa screen ha, hindi yung mga tropa mo. Buksan natin yung cyclo. Mabilis naman bumukas. Nag-form siya ng C tapos lalabas yung 300 para mapakita yung model ng cyclo. Na-incorporate pa nila yon sa segmented screen. Balikan natin yung segmented screen na yan later. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Dimension ng mismong cyclo computer ay 82.95 by 51.45 by 19.43 mm. Ang pinaka-weight nito ay 60 grams, so magaan yan kung weight winnie ka. Pwede yan sa'yo. Yung back part ng cyclo, hindi siya makinis, medyo magaspang yung texture, may pagkamating finish. Yung mounting system niya ay syempre Garmin standard yan. Normal naman sa mga cyclo ngayon yan. Nandito pala sa baba yung lanyard loop. Diyan mo ikakabit yung lanyard. Yung charging interface niya ay USB Type-C na nakatago sa flap na ito. Nandyan din yung speaker para sa beep sound, yung maliit na butas. Screen size nito ay nasa 2.6 inch segmented. Relatively malaki na yan. Hindi ka na masyadong tinipid sa screen size. Visible naman siya sa maliwanag na panahon. Auto backlight, so may sensor yan pag madilim mag-on yung backlight para makita mo yung mga data sa screen. Basically, segmented LCD ito, so meaning may mga specific place na yung every data. Unlike sa mga dot matrix na cyclo na nababago-bago pa yung position ng mga data at mas may graphics ng konti. Itong CS300, segmented siya. Ganun talaga budget cyclo ito eh. Yung pagkakaayos ng screen nitong CS300 divided into 7 segments. Yung top part, nandyan lahat yung mga icons like GPS signals, Bluetooth connections, yung time, yung icon kung naka-play ba or naka-pause yung ride mo, and yung battery level. Then, yung next box or segment, nandyan yung lap counter. Then, yung parang bilog or letter C, yan naman yung mga zones.
Pwedeng power zones or heart rate, speed, and cadence zones. Siguro talakayin natin yung mga zones na yan sa ibang video. Pero yung box na yan, hindi mo na pwedeng bagu-baguhin yung laman yan. Yan na yan, lap and zones yan. Unlike nung mga susunod na 5 box or segment, pwede mong baguhin yung mga data na nandito. Depende sa gusto mong i-display. Though, may ilang mga segments na may specific data lang na pwedeng ilagay. Like dito, speed, heart rate, cadence at power lang ang pwede. Yung next box, speed, time, and power lang. Yung katabi nun, distance, cadence, altitude, at energy lang ang pwedeng i-display. Sa baba, sa lower left, heart rate, altitude, and temperature. And last box, distance and altitude. May mga ilang parehas na data. Hindi lahat ng choices ng data pwede mong mailagay sa bawat box. May specific lang sila. Ganun talaga pag segmented. Pero at least, mako-customize mo pa rin yung mga data na gusto mong makita. At 5 pages yan. Balikan natin yan later. May 3 buttons yung Cyclo. Yung tong nasa gilid, power button at lap button. Play, pause at save button itong nasa lower left naman. At page switch button naman itong nasa lower right. Battery life nasa 40 plus ang kayang itagal. With GPS yan. Charging time 2 hours. Nagva-vary pa yan depende sa power brick na gagamitin mo. So may 3 positioning system ang Cospo CS300, GPS, BDS, QZSS. Sa experience ko, pagbukas, kumukonek naman agad yung GPS. Huwag lang talagang maulap. Pag maulap kasi, kahit anong Cyclo computer pa yan, mahihirapan yan mag-connect sa GPS. At dahil nga GPS Cyclo nga itong CS300, hindi mo na kailangan ng speed sensor para gumana. GPS na ang bahala. Bluetooth 5.0 at ANT Plus din ito. Transferring ng files from Cyclo to phone, okay naman. Unless sobrang haba ng ride mo, medyo mag-aantay ka ng konti bago mag-sync sa app. Nabanggit ko na din na ANT Plus ito. So kahit anong sensor pa yan like speed, cadence, heart rate at power meter, pwede mo i-connect dito. Pwera lang yung mga radar kasi pang-colored yung mga ganong sensor. May mga smart function din siya like auto backlight na nabanggit ko na kanina. Auto sleep, balikan natin yan later. Auto lap, auto pause, auto page at auto alert. Yung mga smart function na yan, common sense naman lahat yan. Ang gusto ko lang bigyan ng emphasis, yung auto sleep. Kasi pag nag-auto sleep siya during the ride, kunwari nagpahinga ka sa tindahan or kumain ka, kailangan mong gisingin yung Cyclo bago ka umandar ulit. Kasi hindi siya auto wake up. So kung nakalimutan mo siya gisingin at nakalayo ka na, hindi pa nagre-record yung Cyclo ng data. Sayang yung naitakbo mo. So keep that in mind. IPX7 itong Cospo CS300. So kaya niya yung mga ulan-ulan, splash ng tubig, yakang-yaka niya yan. And yes, tinry din natin siyang ilubog sa tubig. Okay pa rin naman. Ginawa ko na para hindi mo na gawin sa unit mo. Dapat naman talaga yung mga ganitong mga cycling devices minimum IPX7 na. Kasi prone talaga tayo sa mga random changes of weather, hindi mo alam kung kailan ka uulanin or babagyuhin. At ako, mahilig akong mag-ride sa ulan, so goods na goods talaga pag IPX7. Anyway, yung mga Cyclo na ito usually may app yan, tulad nitong Cospo Ride. Available yan sa iOS and Android. Mas okay na i-connect mo dito para mas ma-customize mo yung Cyclo sa preference mo. Kasi, hindi mo ma-upload or masisync sa Strava yung mga data na na-record mo sa Cyclo kung hindi na-connect yung Cyclo sa app. Kung gumagamit ka din ng Training Peaks, meron din sila niyan. Pag may ride data ka na sa Cyclo, madali naman na mag-sync or mag-auto-sync ka na. Para every time na kino-connect mo yung Cyclo sa app, magsisync na yan sa Strava. Dito ka din pwedeng mag-firmware update at mag-add ng sensor. Kung may mga sensor ka sa iba-ibang bike, pwede mong iset dyan, lalo na yung mga built-in power meter sa crank. Sabi ko nga kanina, mas mako-customize mo yung pages na gusto mo. So pwede mong iset yung mga data na gusto mong makita sa bawat page. Pwede ka din magbawas at magdagdag ng mga pages sa page management. Yung mga smart features pwede mong iset sa app. At ganun din yung alert settings. Sa all settings, nandyan lahat ng general settings na pwede mong i-customize para sa preference mo. Mas better talaga pag kinunik mo sa app yung Cyclo, mas easier yung pag-setup. So during the ride, wala naman akong masyadong naging hiccups sa device. Kasi sobrang bare at simple lang nung Cyclo. Kung ano lang yung kailangan na basic data na need mo, yun lang ang nakadisplay. Wala na masyadong etche-bureche. Pag ganun kasimple yung device, mas less yung processing power na kailangan niya. So, mas matagal din ang battery life. Kaya okay talaga yung mga simpleng Cyclo computer kung hindi mo naman kailangan ng mga fancy stuff.
This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. So kung gusto mo ng simple, maaasahan, murang cyclocomputer, mukhang bagay sa iyo ito. So kung gusto mo mag-purchase, ilalagay ko yung link sa baba. Puntahan nyo na lang para makita mo na rin yung presyo kung magkano ito. Paiba-iba ang presyo, depende sa seller, kaya mas mainam na puntahan nyo na lang yung link para sa masiguradong presyo. Pero ang hindi pa iba-iba ay yung Facebook ko at Instagram. Nasa description lang yan. Follow nyo ako dyan. Lalagay ko na rin yung Strava link ko sa description. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. So ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike ng babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!